welcome po sa ating talakayan. Nagbabalik Jonathan TV Vlogs, Jonathan nagsasabi TV ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. My people are destroyed for lack of knowledge, for Hoseas 4:6. Kaya mga kakuya, mag-ingat po talaga tayo at magsaliksik sa ating aral, tunay na aral sa inang simbahan, para po tayo, hindi po tayo madinggoy o madala ng mga fallen angel sa kanilang kaharian. Walang iba kundi ang impyerno. Kaya pala mga kakuya, ang ating mga ginagawa na pala ay hindi na pala naayon sa ating turo ng ating inang simbahan. Ang topic po natin for today mga kakuya, ang ay insilang daw or Iglesia ni Cristo ang tinubos ni Cristo sa kanyang dugo. Totoo kaya ito mga kakuya, ating yang alamin sa topic natin ngayon, ating alamin yan kung totoo o sino nagsasabi ng katotohanan mga kakuya, no? Ayon sa kanilang doktrina, no, sa Pasugo Magazine, October 2017, page 37, ito ang kanilang sinasabi. Iglesia ni Cristo ang pinili o tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Ang aral na ito ay ng Biblia ay sinasalungat ng mga paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo sa mga kaanib na Iglesia ni Kristo. No, nililinis ang kanilang budhi at nagtamo sila ng karapatang maglingkod sa Diyos. Ayon po sa Hebreo 9:14. So dito, klarong-klaro talaga sa kanilang Pasugo Magazine, dinidiin talaga nila ang Iglesia ni Cristo lang daw. Sila lang daw ang maliligtas. So totoo kaya ito nga kakuya, kung sapagkat kung totoo nga ito ay lalabas ito ay madamot si Cristo. Panili pala si Cristo, no? Totoo kaya ito, may pinapaboran ba si Cristo? Hindi ba ito para sa lahat? So yun po yung binasa natin sa kanilang doktrina, nababasa natin sa magazine, no? October 2017, page 37. Yun po ang kanilang doktrina na talagang sinilihan, talagang sila lang daw ang maliligtas, no? Tungo po na tayo dito sa basahin natin sa Lamsa translation. Ito po yung ang pinakapaborito nilang translation, itong Lamsa, no? So take heed therefore, appointed you observers to feed and church of Christ which he has purchased with his blood, no? So ito yung mga paborito nila talaga, isa lang ito sa mga paborito nila mga Bible, no, na itong Lamsa translation talaga, no? Kasi daw pumapabor sa kanila. Totoo kaya ito mga kapuya, or talagang mali lang yung unawa nila, kaya ibig nilang sabihin ay pumabor sa kanila. Mamaya-maya malalaman natin kung sino talaga itong tinutukoy o pumabor ba sa kanila o hindi, no? Diretso lang po tayo magbasa dito sa kanilang Pasugo ulit sa magazine, April 2020, page 39. Ito ang ating mababasa. And to the church, composed of all those registered in heaven, and to God, who is judge of all, and the Spirit of the redeemed in heaven, already made perfect. Mababasa natin dito sa Hebreo 12, verse 23, the Living Bible. So dito, mababasa din natin sa Hebreo 12, Translation Living Bible, sa English ulit, those registered in heaven are the redeemed, the composed, the church, the name of the church is also recorded into the Bible. The church of Christ, take heed therefore to yourselves and your overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his blood. No, mababasa din dito sa Acts Gawa 20:28 sa Lamsa translation, no? Ito yung pinaka-paborito talaga nilang translation, itong Lamsa translation, no? Yan yung basihan nila, sila lang daw ang maliligtas. Kaya mga kakuya, na pumabor ba sa kanila itong Gawa 20:28 na wala kang mababasa na Iglesia ni Cristo lamang, no? Walang mabasa dito na Iglesia lamang ang maliligtas mga kuya. So mamaya talagang isa-isahin natin ito kung pumabor ba ito sa kanilang doktrina, ang kanilang doktrina ay pumabor ba talaga sa kanila. So babasahin muna natin dito sa
Gawa 20:28, no? Ito ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So maya-maya mga kakuya, may nababasa po tayong obispo dito ay talagang pumabor ba sa kanila itong Gawa 20:28, wala kang mababasa talaga dyan na iglesia ni Kristo lamang, no? So ang nababasa natin dito, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na kanilang ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Walang mabasa dito na iglesia na binili lamang ng kanyang dugo, no? Hindi. Ang dito, nababasa na dito na talaga ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang dugo. So, talagang pangkalahatan kung ano pag-isipan natin dito at intindihin pangkalahatan no. So, dito dako naman tayo dito. So, malinaw ito yung mga ginagamit nila ayon doon sa kanilang pasugo. Nababasa natin at gumagamit pa sila ng Bible verse, lalo na itong Lamsa translation, no, sa Gawa 20:28, no. So, dito dako naman tayo dito sa ayon sa aral ng mga ito ay Katoliko ayon sa ano. So ang Gawa 20:28 pala mga kakuya ay talaga kung yun ang pasihan nila ay ang Iglesia Katolika lang pala ang maliligtas. Kasi yun ay ang tinuturo nila sa Gawa 20:28 ay Catholic Church po yun mga kuya. So mamaya isa-isahin po natin yun kung bakit Iglesia. Pero wala nga tayong aral. Ang topic kasi natin dito, na totoo ba na sila lang ang maliligtas, no? So, ang patunayan natin dito ay universe, no? Buong mundo o niligtas, buong sangkatauhan, no? So, aral dito sa Katoliko ayon sa CCC, number 605, no? Ipinaalala na Jesus sa wakas ng talinghaga ng tupang nawawala na ang ganitong pag-ibig ang walang itinatanggi. Gayon din naman, ang hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit na mapapahamak kahit ang isa sa mga maliliit na ito, no? Mababasa natin dito sa Mateo 18:14. No, sinayang ibibigay ang kanyang buhay sa ikakatubos ng marami, no? Dito nga mababasa natin dito sa Mateo 20:28. So anong mababasa natin dito sa 20:28? Basahin natin, no? Sa 20:28, ito ang ating mababasa. Hindi naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay ng pangtubos sa marami. So dito, klarong-klaro, pangtubos ng marami. Hindi po walang pinapaboran, kundi pangtubos ng marami. Dito, nabasa natin dito sa Mateo 20:28, no? Ang salitang ito ay nagsasaad na si Kristo ay namatay nang dahil sa lahat ng tao walang itinatanggi, no? So, sabi ang mga katauhan o persona, no, mananakop ng naghahandog ng sarili, no, sa ikakaligtas ng lahat bilang pagsunod sa mga apostol, no? So, ituturo ng iglesia, no, mababasa din natin dito sa 2 Corinto 5:15. Ito ang ating mababasa. At siya ay namatay dahil sa lahat upang magbubuhay at huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So dito, namatay siya dahil sa lahat, hindi po walang pinili, namatay siya dahil sa lahat, no? Dito pa lang sa mga talata na pinatunayan natin na talagang mali ang turo ng INC na sila lang daw ang maliligtas. So kung yun ang argumento nila, ay talagang mali po mga kuya, kailangan magsaliksik talaga tayo ng maigi, no, sa Biblia, no? So dito, talagang sinabi dito sa Mateo, sa 2 Corinto 5:15, no? Si Kristo talagang ang sabi na pangkalahatan talaga, no? Walang pinili, walang talagang pangkalahatan
universe, buong mundo, no? Niligtas niya ang isang katauhan, no? So dagdagan natin dito sa 1 Juan sa 2:2, ito ang ating mababasa. At siya ang palubag-loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. So dito, napakalaro na binasa natin sa 1 Juan 2:2, no? Na talagang buong mundo ang tinubos talaga ni Kristo. So mali talagang argumento ng mga insi na sila lang daw ang tinubos, no? So mali. Dito pa lang sa ating nabinasa, nababasa natin lahat, no? No, lahat, wala pa tayong nabasa nito. May kasama, may babasa ba tayo na tinubos ng wika, lahi, bansa, no? Mamaya, babasahin natin, pasadahan din natin yan mamaya, mga kakuya, no? So dito, na si Kristo ay walang taong nabubuhay na hindi ipinaghirap, no? Kundi lahat kasama talaga siya, no? So dito, kung ang aral nila ay si Kristo pala ang nagligtas ayon sa Gawa 20:28, no? Biblical ba yan? No, yun ang ating nababasa kanina sa 1 Corinto 5:15, no, sa 1 Juan 2:2, Hebreo 2:9. At sa ito mababasa din natin dito sa 1 Timothy 2:4 hanggang 6. Ito ang ating mababasa. Nang siya'y may pag-ibig ng lahat ng mga tao'y nangangaligtas at makakaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan na Diyos sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat ng pagpapatuong nahayag sariling kapanahunan. So, dito may nabasa po tayo na lahat, pangtubos sa lahat na may pagpapatutuong mahayag sariling kapanahunan, mga kakuya. So, dito, talagang nababasa po natin, mga kakuya, na talagang lahat talaga ay nailigtas talaga ni Kristo. Hindi po may pinili or kanino-kanino lang, no? So, may mga kakuya, walang pinili na lahat na nais maligtas ng Panginoon. So, dito, bang sabi ng Galatia sa 1:8, no? So, napaka-delikado po ito, mga kakuya, no? Sa Galatia 1:8, ito ang ating mababasa. Dito po at kahimat kami, isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matatakwil. So nga kakuya, pag nangaral pala tayo ng ibang aral na hindi aral ng mga apostol o aral ni Kristo, no? Talagang maitatakwil talaga. No? May sumpa dito, nakakatakot. Kaya patuloy talaga tayong magsali. Kung nanatili ka sa kalikuan na aral, ay talaga mag-ingat o mag-isip ka na para maituwid na habang buhay pa tayo, mga kakuya, no? So delikado pala, maitakwil, no? Kung sino yung ang nagsasabi ng katotohanan na hindi na naayon doon sa turo ni Kristo o sa mga apostolis na iniwan niya ng mga authority, no? So ano pa? No? Anong sabi dito naman sa Roma 3:23? Ito ang ating mababasa. Sa 3:23 ng Roma, ito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang lahat daw ay nagkasala talaga, no? Hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So therefore dito talagang kasama ang lahat nga nagkasala kasama na ng Diyos lahat, no? Wika, bansa, lahat ay itinubos na ng Panginoon, no? Kasama lahat kasi lahat nga nagkasala, no? Lahat ay makasalanan kaya lahat ay tinubos na ni Kristo sa kanyang dugo, no? So dagdagan natin dito sa size sa Roma, ibababa lang natin sa size 23. Ito ang ating mababasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay
na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mga kakuya, talaga ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan talaga. Kaya nga si Kristo ay ipinako sa krus, yun ay tinubos talaga sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi namatay si Kristo doon sa krus, ay talagang hindi tayo na itubos. Kaya kailangan niya mamatay doon sa krus ay maipako para din sa ating mga kasalanan, mga kakuya. Sa lahat, no? Walang pinili, no? Kundi lahat, no? So dagdagan po natin dito sa Colosas 2:14, no? Anong sinasabi ni Kristo dito sa Colosas 2:14? Ito ang ating nababasa, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So dito mga kakuya, inalis ni Kristo ang lahat ng pinako na siya sa krus, no mga kakuya. Inalis na lahat ng mga kasalanan, no? Wala ditong inalis lang ang iglesia ni Kristo. Wala po kayong mababasa, no? So dito inalis ang lahat, no? Inalis na ayon sa atin na ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus, no? So dito, biblika talaga, inalis na ni Kristo talaga ang lahat ng ating mga kasalanan, mga kakuya. So mali yun pong paratang na ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya, no? Ito ang mababasa natin sa Hebreo 12:23, no? Ito ang ating mababasa. Sa pagkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangangatatala sa langit at sa Diyos, na hukom ng langit at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, no? So dito, tinubos ang lipi wika lahi dito sa babasa naman natin dito sa daw ang tinutukoy dito sa pahayag 5:9 naman. Anong masabi dito sa pahayag 5:9? Ang bagong awit na ito, ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulutang kalulon at sumira sa mga tatak niyaon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bansa at bayan. So dito, therefore, lahat talaga binanggit na dito, tinubos mula sa krus ni Kristo, pinako sa krus, no? Hindi lang iglesia ni Kristo, no? So, mamaya papasadahan natin kung sino ba yung iglesia ni Kristo tinutukoy doon sa Gawa 20:28, no? So dito, tinubos ang lahat mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, no? So ano ito? Sino ito? No, sa payag itutuloy po natin mga kuya sa 5:10, no? So ang binasa natin kanina pahayag 5:9, ngayon naman sa baba lang natin sa verse 10. No? Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote, sa ibang salin nito ay pari, no? Parang maglingkod sa Diyos at sila'y maghahari sa lupa, no? Sa ibang salin itong sardote ay pari, no? Literal po mababasa po natin dito sa ibang salin ay pari. So therefore, andito pala ang tinupos ng Panginoon lahat, wika, bayan at bansa. Kaya nga tinatawag itong universal, no? Universe, no? Pangkalahatan. No? Kaya tama talagang sinabi ni Saint, anong pinangalan niyang Santa Iglesia, no? Catholic. Kaya Catholic, universal. Kaya ito lipi, wika, bayan at bansa. Buong universe, no? Niligtas ng Diyos, no? Sir, pagkatapos na niligtas, dapat umakyat na sa langit, dapat may iwan siya para magpatuloy sa kanyang gawain. Sino sila? Ituloy lang natin nga dito sa Jess, ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote or pari para maglingkod sa Diyos at sila'y maghahari sa lupa, no? So, ang sabi ni San Pablo sa Galatia 1:8, sumpain ang mga maling aral na nagtuturo na ibang turo ni Kristo at hindi turo ng apostol o kay Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8 ay sumpain, no? Kaya mag-ingat talaga tayo mga kakuya na talagang napakahirap, no? Napakahirap talaga
na talagang ang aral natin ay hindi naayon sa turo na ating Diyos, no, na Panginoong Hesukristo. Kaya mag-ingat talaga tayo, no, mga kakuya. So, klaro, doon sa 20:28 ng gawa ng kanilang paborito na Iglesia ni Cristo lang daw. Hindi yung Iglesia ni Cristo 1914. Ang tinutukoy po doon, mga kakuya, ay ang Catholic Church na patunayan po natin sa ating mga Bible verse na hindi po yun sila. Pero hindi nga natin aral na tayo lang ang maligtas kasi ang tinutukoy doon sa gawa 20:28, no? Ang tinatawag doon ay ang Catholic Church talaga yon, yung iglesia Iglesia ni Cristo nang sinasabi doon. Kasi ang kapanahon na noong una pa, sinulat ito, wala pang INC. No, 1914 lang yan sila, mga kakuya. No? Kaya malinaw ang tinutukoy doon, puro hindi nga natin aral nga na tayo lang ang maligtas. Kaya nga tinatawag tayo ng Catholic, ibig sabihin, universal. Lahat ay niligtas talaga ng ating Panginoong Hesukristo. No, mayaman ka man, mahirap, dukha, o lahat, lahi at wika, bansa, no? Talagang iniligtas na ng ating Panginoong Hesus. So dito napatunayan natin na mali talaga ang kanilang doktrina o aral. So sabi ni San Pablo dito sa 1:8 ng Galacia, sumpain. Ibig sabihin, nakakatakot nga, kuya, kailangan pag nagturo pala tayo, naayon pala doon sa turo ng mga apostol o kaya kay Kristo. Mula kay Kristo hanggang sa mga apostol, dapat sundan pala natin ang kanilang mga turo. Kapag hindi tayo nagtuturo na hindi naayon sa mga apostol o turo ni Kristo, ay ibig sabihin lang, Antichrist. Ibig sabihin, sumpain. Ibig sabihin, ang 30 pala na 50,000 na domination ngayon na nag-registered sa ating gobyerno sa iba't ibang bansa, ay kasama pala sila dito kasi ibang Kristo nga ang kanilang ipinangaral. At kaya nagtayo sila ng sariling iglesia para may sarili silang aral. Hindi na aral ni Kristo, kapag kuya. Kaya mag-ingat po tayo para hindi po tayo mahatulan habang maaga pa, ay saliksikin na natin ang ating mga sarili kung nabilang ba tayo sa tunay na Iglesia ni Kristo. No? Hindi po 1914. Iglesia ni Kristo, 33 AD, founded by Jesus Christ. No? Walang iba kundi ang Catholic Church. Mga kuya, muli, ako po'y lubos nagpasalamat sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel na charity works po ito, ating mga kuya, ating channel. No? Sana patuloy po kayong sumuporta nito at like and share at comment din down below. At sa aking FB page, Jonathan TV Vlogs, no? Official. At sa aking TikTok, Jonathan TikTok Official naman, no? Sa aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs. At sa aking isa pa, YouTube channel, Mix, Jonathan TV Vlogs Mix, no? So muli, ako po lubos nagpasalamat sa inyo, walang sawang suporta. Mabuhay po tayong lahat, mga kakuya. Nawa nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa araw na ito. At lahat po ay nagpapasalamat at sama-sama po tayo sana kanina nagpapasalamat sa ating banal na misa na walang hanggang pasalamat. Ang pinakamataas na pasalamat, walang iba kundi ang banal na misa, mga kuya. Muli, ako lubos pasalamat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat, mga kuya.